We advise the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our show, Usapang Kalusugan. I'm your host, Ray Orosa, together with my good friend here, Vic Chua. And sa umaga pong ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na mahalaga para sa ating kalusugan. Meron tayong special guest dito ngayong umaga po na makakapag-paliwanag sa atin ng maraming bagay. Sapagkat sa umaga pong ito, ang ipo-focus natin yung mga sakit sa ating kasukasuan. This is the Tagalog word for our joints. Ba't nangyayari ito? Ano bang sumasakit dito? Kasi madalas nakita, oy, namamaga itong aking tuhod, namamaga itong aking elbow, etc., etc. Masakit. Ang nahanap lang natin, lunas sa sakit, pero hindi natin nauunawaan bakit ba sumasakit ang ating mga kasukasuan? Bakit ba tayo nagkakaroon ng arthritis? Iba-iba, kasi marami palang klase ng arthritis. Pag-uusapan po natin yan sa pamamagitan ng ating panauhin po sa umagang ito na si Dr. Mary Jean Acero. Siya ay Doctor of Alternative Medicine. Marami po siyang mga nalalaman tungkol sa bagay na ito. At tutulungan niya tayo sa umagang ito na maunawaan ang ating katawan because it is a beautiful body that God created. And we have many, many remedies na maaari nating tingnan para mabigyan ng lunas ang mga pang-araw-araw at na mga nararamdaman natin tungkol sa ating skeletal system. Actually, yung kasama ng lahat yun. Lahat, kasi ang nagsusuporta sa katawan kasi buto. Buto, yeah. Framework. Yan ang nakakapagbigay ng paraan para tumayo, lumakad, mahiga, tumakbo at lahat. Kung hindi healthy ang iyong skeletal system, ay mapoproblema ka. Kanya yung iba dyan, iingka-ingka na ganyan, no? Tapos, of course, kailangan din makita natin dyan na yung muscular system natin, sumusuporta naman sa ating katawan na tumutulong sa atin sa ating pagkilos. Okay, welcome, Dr. Mary Jean. Salamat at nakadalo ka rito sa atin ngayong umaga. At Brother Vic, are you ready to discuss the skeletal system or the joint system of the human body? Alright. So, Doktora, anong ating masasabi dito? Kasi karamihan ng mga tao, lalo na pagka medyo nagkakaroon ng konting edad, no? Edad, okay. Masakit ang pulso, masakit ang siko, masakit ang balikat, hindi maigalaw ito, at tapos, o kaya masakit ang balakang, masakit ang likod, masakit ang tuhod, pati paa. So, all over. Ano ba, maybe, one of the most common words that is used is, ay, hindi, arthritis lang yan. Arthritis. Arthritis. Yung parang tawag doon, arthritis. So, tamang-tama. Yun ang bagong tawag ko, arthritis. Arthritis, okay. Ano ba sa tingin mo ang nangyayari? Pagka sinabi kong masakit ang aking tuhod, ano ba talaga ang masakit? Ano ba ang bumubuo dyan sa mga joints, ng common joints ng ating katawan? Yes. Una yung bakit sumasakit. No? So, sabi nga, nagkakaedad. Ibig sabihin, nung Stone Age, nung unang panahon, bihira yan maramdaman. Dahil ang pagkain at environment ng araw ay malinis, maayos. So ngayon, sa generation natin, unti-unti, nagkakaedad, yung kinakain natin ang nagiging dahilan sa pagtaas ng uric acid. Okay, maybe what we can do is we can look at that in terms of, marami naman sa atin kasi kumakain natural foods. So when we eat natural foods, that's healthy. Maybe what we should point out is, yung kumakain ka ng processed foods. Processed food, yung mga nabibili nyo sa lahat ng mga fast food outlets na hindi naman. Hindi po katumbas yung fast foods. Doon sa natural na kailangan. Sa lutong bahay, tawag natin, lutong bahay. Lutong bahay. At ang nangyayari doon, no, itong kidney natin ang naapektuhan. So once na maapektuhan ng kidney, because ang function ng kidney is to filter ang blood. Then, pag malakas ang kidney, malakas ang buto-buto. Kasi kidney dominates bones. Okay. Now, pag weak ang kidney, mahina ang bone. Pag mahina ang bone, mahina ang production ng calcium.
Pag mahina ang production niya, nandiyo na yung pain. Which is that? Is that because pag mahina ang bones, mahina ang production ng calcium, o dahil sa mahina ang production ng calcium, mahina ang bone? Nauna yung kidney. Okay, the question that comes out is, bakit humihina ang buto? Because of uric acid. Nauubusan ng calcium? Calcium, yes. Does the uric acid cause the calcium to be leached? Yes. Or does the leaching happen and the uric acid is only incidental to the process? Because the bone will produce calcium ion. Itong calcium ion, ang function niya is to neutralize the body acid. Okay. Once na too much production ng calcium ion, nagkakaroon ng deficiency, then that's the time na nagkakaroon ng pain to develop osteoporosis. Okay, so ang sinasabi mo, ang sumasakit yung buto mismo. Yun ang kirot doon. Yun ang mga joints. Yung kirot. Hindi yung... Kasi, bakit sa joint lang? Kasi pagka nagkaroon ka ng deficiency ng calcium, how come the rest of the bone does not hurt? Bakit yung kasu-kasuan lang? Meron siyang coating. Ang coating doon ay yung cartilage, then the collagen with the synovial fluid. Lahat yun magkakasama to produce the healthy joints. Okay, so ano sumasakit dito? Diferensya doon sa coating, diferensya doon sa synovial tissue, diferensya doon sa cartilage, diferensya doon sa disc, o diferensya doon sa buto. Which, in other words, pag dumating ka sa kondisyon na ganito, ang siguro kailangan makita ng tao, paano nangyari? Why did the body... for example, why will the body leach calcium o yung tatanggalin yung calcium mula sa buto? Well, probably in response, that means, kasi ginagamit din ang calcium with muscles and tissues. Yes, every movement. Does the body extract the calcium from the bone because it has need for calcium elsewhere? Yes. At wala nang mapagkunan. Yes. Because of deficiency galing sa kinakain. Okay, in other words, meron tayong pangangailangan ng calcium ng katawan para sa ating tissues and muscles, na pag wala nang makunan yung katawan, ay kukunin na sa buto, at yan ang pinag-uumpisahan ng paghina. But it's a slow process, hindi naman bigla yan. Matagal. Kanya lang, tanong ko naman, bakit yung iba? Batang-bata pa, meron ng arthritis ng tuhod o ng paa, ng ganito. Parang, isip natin, yung matanda lang nagkakaroon ng ganito, bakit ito batang-bata merong arthritis? Merong tinatawag na juvenile arthritis. Correct. In juvenile arthritis, they found out sa mga universities, they found out it's coming from infection. In other words, nagkakaroon ng inflammation because of some toxic material na hindi mabuti sa katawan. No, particular infection from bacterial. Okay. Saan nagkagaling? We have a case now. Isang bata, 10-year-old, from General Santos City, at dinala kay Father May. Ang gusto niya operat. Ay, napakalaki ang may mga tuhod. Hindi makakalakad. Mamaga talaga. Talagang napakalaki. So, in 3 months' time, ginawa ng biosuffer. Ginawa niya, pinatay yung bacteria through the use of electromedicine. At yung bata ay naging magaling. Hanggang ngayon, magaling. In other words, nagkaroon ng bacterial infection. Yung dito sa mga doktor, pinadala dito sa Manila for the purpose of operahan, mga ganito. Hindi, kasi yun lang ang nalalaman nilang remedyo. And using antibiotics. Kung ano ang pinanggalingan. But the question is, how did they determine that is from a bacterial infection? And number 2, anong klaseng bacteria at saan nanggaling? Now, what happened now here is that was a study in the universities, which we pick it up. Hindi naman tayo investigate. Okay. So, basing on yung study nila, so ginawa natin, achieve natin yung result. Lumiit yung napakalaki lumiit at nakalakad na. Does that mean lumiit ang buto mismo? Ang buto ba namamaga o hindi? No. Or is it the synovial tissue at is surrounding the bone na siyang namamaga? The synovial tissue is surrounds... explanation lang natin, no? Ano ba yung synovial tissue? Okay. Yung buto, sa kalagitnaan ng buto, yung buto, sa kalagitnaan ng buto, mayroong mga fluid. Ayan. No? Synovial fluid. This is the synovial fluid. If you can zoom in dito para makita natin dito, that would be very nice. Para makita natin kung ano ibig sabihin ng synovial tissue. Yung kulay blue na yan ang synovial fluid. Itong synovial fluid, no? A composition of different things, no? Dito, itong magiging parang cushion between the two. Ngayon, ang nagkaroon nun, dito mayroong mga tissues din.
So what happened now here is that pag connect the two bones. Correct. No? Pag namaganon, even sa side. Pag namaganon, syempre, Okay. Ade, ang namamaga dito, ang synovial tissue. Tissues. Yun ang namamaga dito. Sapagat hindi yung buto. Inaatake yan ng bakterya or other toxic material. So pagka namaga lahat ito, masakit, hindi mo maigalaw. Hindi mo masyadong pagka ginalaw mo yung tuhod mo, yung joint mo, nai-stretch yan, magana. Siyempre, nandiyan yung mga nerves, no? Oo. Hindi ba? Okay. No? So, what happened now here is that it doesn't necessarily mean all arthritis comes from bacterial, bacterial infection. But the bottom line over there is, itong mga juvenile, tinatawag na juvenile rheumatic arthritis, infection talaga. It is coming from an infectious problem. Okay. Part of the problem that I think has been discovered quite a few years already, na yung synovial tissue that is surrounding the joint, alam po nangyayari dyan, kuminsan yung ating immune system, pagka hindi po maganda ang balanse ng immune system mo, affected na yun. Inaatake yung synovial tissue, parang nagkakamali ba? Kasi ang trabaho po ng immune system, atakihin what it considers to be foreign matter. Yes. Kanya yan ang pumupuksa sa mga infeksyon, sa mga bakterya, naglalabas ng what they call natural killer cells at saka macrophages, upang puksain ang anumang hindi mabuti sa katawan. Pero kung minsan, parang nabubulag yung immune system, nagkakaroon ng out of balance, maski na yung natural sa katawan mo, yung synovial tissue, aatakihin ngayon. The moment inatake din ng immune system mo yung synovial tissue, edi siyempre magkakaroon ng inflammation. Magkakaroon ng sugat at sakit yung tissue, mamamaga at sasakitin. So yan, ang sabi mo, Brother Vic, ilan ang pwedeng panggalingan ng problema sa synovial tissue? Pwedeng bacteria, or other toxic matters, at saka immune system. Here is where you differentiate rheumatoid arthritis from osteoarthritis. Rheumatoid arthritis, is actually a what do you call this? Autoimmune problem. Autoimmune, pero... Among other things, it's not exclusively autoimmune, di ba? Tonsillitis. One factor is tonsillitis. Nagkaroon rheumatoid arthritis. Very common. Because yung filter mo rito sa lalamunan mo, overloaded na o hindi nagtatrabaho? Overloaded ng bakterya. Anong gagawin mo ngayon kung madalas pagka masakit po ito dito ninyo na para kayong that means at meron pa kayong tonsils. Kasi yung tonsil po parang filter ng bibigyan. So lahat ng pumapasok at nalanghap po ng mga hindi maganda, napi-filter. Pero naiiwan dyan. Naiiwan. So kailangan din cleansing. May paglilinis din dyan. Kailangan sa mga tonsils. So the autoimmune, yung tuloy natin, yung autoimmune yun ang nagiging dahilan na hindi makakapag-react. Definition of autoimmune, presence of abnormal immune cells, period. Binubugbog sarili. Ang toxic kasi, ang isang pinanggagalingan para manghina yung immune system. Pag humina ang immune system, mismo yung katawan mo nagiging, siya na sumisira. Autoimmune attack. Pagka autoimmune, parang ikaw na mismo ang sumisira sa katawan mo. Pero kung halimbawa, osteoarthritis lang, walang autoimmune problem. How do you explain that? Ano itong osteoarthritis? Okay. Doktora. Yun na siya. Ang osteoarthritis, yun na nga yung panghihina ng buto dahil na overproduction na siya ng calcium. Kasi nga, once na tumaas ang acid sa ating dugo, kailangan mag-produce yung iyong buto ng calcium ion para i-neutralize yung body acid. Now, kung laging acidic ang tao, doon ngayon nadidevelop yung osteoarthritis. Yun siguro ang nangyayari din yung panghihina ng buto yun. Yan ang mahabang panahon bago mangyari. Yes. Yan ang nangyayari sa mga 40s. Depende sa diet. Depende sa lifestyle ng tao. Sapagkat you can increase the production of calcium on your body and the absorption of calcium in your body through diet. Diet, lifestyle. What do you mean by lifestyle? In other words, nag-exercise ka ba o hindi? Exercise, kailangan mag-exercise. Pagka wala, so ang nangyayari doon, imbes na lumabas yung mga toxic, andun accumulated lang yan.
In other words, ang exercise kasi, sa paggamit ng ating katawan, you can release the toxins in your body sa balat mo, sa pagpapawis na nangyayari kung sa'yo nag-exercise. 30% of toxic lalabas na sa skin. Okay, tapos pagkatapos nun, exercise also boosts your immune system, rebalances your immune system. And it helps to produce good calcium. Ayun. Meron bang bad calcium? Yes. Yung calcium na magtatrabaho to neutralize the body acid. Okay, paano naman kung nagsusuplemento ako ng calcium? Alam mo, sabi nila nga, I've often said on this program, that not all calciums are created equal. Yes. At hindi na-absorb. Kung umiinom ka ng calcium, merong mga calcium na mahirap ma-absorb sa buto mo, and without the accompanying chemicals in it, like, for example, like magnesium, like zinc, and a number of other things na hindi balanse. Hindi mababalanse. Okay. Even vitamin C helps you to absorb calcium. Yun ang isang malaking natuklas sa United States. Na lahat ng mga milk, kailangan idagdag ang vitamin D3. Lahat. Okay, ngayon, makikita mo dito. You're talking about vitamin D3. Bago lang yan na pinaprescribe. Dati yan, basta't vitamin D. Paaraw ka. Ang pinaka-absorbable na vitamin D is D3. Pero lahat ng mga naglalagay ng vitamin D sa gatas, for example, hindi sinasabi kung anong klaseng vitamin D ang nilalagay nila. Exactly. Pero sa ngayon, they also add vitamin K. Oo, yung dalawang yung kailangan, yung K2 at vitamin D3 are also essential ingredients for the absorption of calcium. Pero kung wala ka nun, now what will happen if supposing the calcium is not absorbed? Yun ang malaking problema. Yun ang nakadeposit. Kaya nagkakaroon ng mga excess bones. At yung mga even tissue. Here is what happened. Here is what happened. Calcium, ang katawan natin nag-produce ng oxalic acid. So this calcium now reacts with oxalic acid. It becomes calcium oxalate. Calcium oxalate. So this calcium oxalate are what? They are actually stones. Stones na kuminsan na iiwan sa iyong liver stone, at gumugulo sa kidney mo, saka sa gallbladder. Even sa tissue. Meron na tayong text dito, 0916-736-1553. Katuwa itong question na ito. Totoo po ba na mas prone to osteoporosis ang babae kesa sa lalaki? Yes. Bakit naging sexist naman ang osteoporosis? Kasi ang mga babae, nanganganak. At ang babae may menstruation. Ang babae mas maraming trabaho. Sa bahay lang, grabe ang work, related, and stress. Lahat yun related. So, mas mataas ang babae. How does that affect the calcium level that produces? In other words, there is more demand for calcium sa mga babae, sa kababaihan kaysa lalaki. Paano yung mga nagbabanat ng buto dyan sa bundok at kung ano-anong ginagawang trabaho, napakahirap. Hindi naman kasi sila nanganganak. Ang babae mo. Kailangan hintayin nating mabuntis muna ang mga lalaki para maintindihan kung gaano ang calcium na kailangan. In other words, just the general effect yung pagbubuntis. At saka panganak, kung anong strain ito sa katawan. Let's look at that. Menopausal. Pagdating ng menopausal, there's a bigger demand for calcium. Di ba? There's a why? Because of withdrawal of estrogen. Nawawala. Nagkakaroon ng hormonal imbalance kasi pag tumatanda. The more you need, lalo na kung menopausal na. Di ba? Alam mo, you can do something about your menopausal period. Hindi naman kailangan to prevent. Kasi ngayon, nagiging business, right? Correct. Pag sinabi menopausal, menopausal syndrome is a result of yung katawan mo naniningil. Yes. Because when you were young, deficient, walang support. Ngayon, nasa menopausal niya, naniningil ang katawan mo sa pagkakakulang mo. Okay. So, kailangan mo balansin lahat. 0919-707-8794. Doc Jean, ano po ang paraan ng pag-cleansing ng tonsil? Ang paraan ng pag-cleansing ng tonsil, charcoal therapy. No? So, yung activated charcoal, lagay mo sa warm water, then i-gargle mo yon. Patagalin mo siya in a few seconds, no? Maligam-gam, tapos saka mo ilabas, idura. Or, gumamit ka ng activated charcoal paste with the cornstarch, tapos itapal mo dito yon. Basain mo yon, balutin sa tela, itapal mo rito. Overnight yon.
Yung charcoal paste. Yes, charcoal paste. Or we have the liquefied oxygen. Liquefied oxygen, spray mo yun doon, bubula yan, lalo na kung maraming bakterya. Then wait for a few seconds, then iluwa mo uli. Yes. Huwag lulunin. Huwag lulunin kasi bakterya na yun eh. Then to prevent sa tonsillitis, syempre, avoid yung sweets. Too much. Because ang sugar kasi, gustong-gusto ng bad bacteria yan Yes. At saka yung malamig. Pag malamig lagi ang hilig mo at matamis, bababa ang iyong immune system. Then, high risk ka na sa mga infection. And number 1, tonsillitis. Pag umatake yan, warning sign na yon na marami na siyang problema. Pero hindi lang magiging problema sa buto. Or maraming ibang katawan, bahagi pa ng katawan. Pero isa yon na nagiging dahilan. Oh, yun. Alright, 0916-736-1553. Dapat po ba as early as 30s nagte-take na ng calcium supplement ang isang babae? Ano po ang magandang calcium supplement? Magandang calcium supplement, unang-una yung class A, no? Dark leafy green vegetables. Okay, so meron pala tayong natural source of calcium. Natural source. Yung mga dark gulay, green na mga gulay. Oo. Another thing, yung ating mga herbal na mataas ang calcium. Okay. Ano-ano yun? Ito yung seasonal fruits and vegetable. Consider yun herbal. And those are more bioavailable to the body. Yes, at easily absorbed. Yung hindi artificially created calcium. Yes, yun. Nakailangan natin at least 50% every day. Ano ibig sabihin nun? Kailangan mabago ang paraan natin ng pagkain Mas maraming gulay at prutas, huwag masyadong karne. At saka yung hilaw. Oo, tsaka yung hindi Hilaw masyadong siya. luto. Pero Oo. alam mo, hindi natin kagawian dito na kumain ng lutong gulay ng hilaw na gulay. Hilaw na gulay. Pero for example, hindi natin naiintindihan yan. For example, pwede kang gumawa ng pako salad. Yes. Ayun. Petchay salad. Petchay salad. Ampalaya salad. Na hindi po niluluto. Uh-huh. Lagyan mo lang ng konting suka yan, lagyan mo ng konting maalat na itlog or something, o kalamansi, or lemon. Yes. Napakasarap, napakalinamnam, at napakayaman po sa calcium. Yes. Okay? So, should you take it while you are young? Actually, you should teach your children how to eat. Teach them the proper way of eating para pag sila'y lumaki, hindi po magkakaroon ng problema masyado. Okay? So, if you are even less than 30 years old as a woman, knowing the demands on the body, pag ikay nag-asawa, ikay nabuntis, ikaw ay nanganak, ikay naglilinis ng bahay, ikay namamalengke, lahat ng trabaho ginagawa mo, kailangan mayaman ka sa supplementation, lalo-lalo na sa calcium, which you can get. Hindi naman mahal ang kangkong. Hindi mahal, talbos kamote. Talbos kamote. Malunggay. Ampalaya. Ang dami. Ang daming pwede pong pagmulan yan. All dark, leafy, green vegetables. Ayun. From 0919-221-2562, meron po bang herbal na pwedeng inumin to prevent tonsillitis? Meron. Homeopathic medicine, ang homeopathic medicine is garlic. That's a natural antibiotics. Luya. Ayan. Then, maski na anong klaseng luya, puti o dilaw? Pero mas magaling ba ang dilaw? Yes, dilaw. Okay. Yung dilaw na luya? Dilaw, turmeric, no? Then, homeopathic medicine is yung golden seal at saka echinacea. Okay. What about gargling with, let's say, with warm water and sea salt? Will that help your tonsils? Cleansing siya. It's a good cleanser for the tonsils. Tonsillitis, yes. Kanya-kanya kumisan dyan, pagka parang pumapasok dyan ng pag-harakang uubuhin or something, ay mag-gargle. Alam yan, 3 times a day nung warm water na meron pong asin. Wag po yung refined salt. Yung asin na dagat. rock salt. Organic salt. Organic salt. It can have a natural source that is a rock salt. May mineral na yun eh. Meron ng mineral. O kaya sea salt. Na meron ding iodine and a lot of other trace minerals and elements. Mag-gargle ka lang nun pagka sa umpisa pa lang, inano mo na agad. Hindi na tutuloy. Sometimes, yung tonsillitis come and go dahil meron ding sira meron sa ding ngipin. cavity sa ipin. Yes, Ayan. Kasi ang cavity po, breeding ground naman din ng bakterya yun. Doon din yung pupunta. Ayun, doon din tutuloy dito. We should tonsillitis is a disease. Yes, disease. So in other words, it will only happen if supposing your immune system cannot overcome. Okay. Kasi dalawa yun. Merong filter dito, meron ka ding immune system. Pero pagka nasusobrahan na, hindi na kaya, yun. sasakit ito. Kaya yung televiewers talks about tonsillitis. Tonsillitis, yung sinasabi natin kanina,
pag may naramdaman, agad-agad. Ang umiyak, minsan may naramdaman, agad-agad, putulin, alisin. Dinawalan ka ng filter dito. Ang ginawa ng Diyos, linagay. Tapos, unnecessarily, tatanggalin mo. Kaya nga, sabi nga, pagka meron ng gayang naramdaman, huwag pabayaan. Yung pa rin. Maaga pa lang, ayusin na. Yes, Bago prevention. tayo magpatuloy po, meron tayong katakot-takot na signal dito na we have to pause for a few reminders. Kanya wag kayo mawawala po. Babalik po kami.